May gusto kong itanong sa'yo, ilang taon ka na ba umuupa? 5, 10, 20 years? Ngayon, gawin nating simple ang computation. Kung ikaw ay nagbabayad ng 15,000 pesos per month times 12 months, 180 a year times 10 years. Alam mo, more or less, magkano nabayaran mo na nawala sa'yo? 1.8 million. Pero may tanong ko sa'yo, nasaan na yung 1.8 million na yan? Wala sa'yo, nasa landlord mo yan. At alam mo, pinakamasakit, maraming Pilipinong naniniwala imposible silang maging landlord. Pero ang katotohanan, hindi ka naman kailangan na maging mayaman para magkaroon ka ng rental property. Alam mo, kailangan lang ng may tamang strategy. Kaya nga sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ka magsisimula na maging landlord kahit ikaw, ordinaryong tao ka lang, kumikita ng hindi ganong kalaki at paano mo magagawa to. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Siguro ito yung pinakamalaking kasinungalingan na kailangan huwag nating paniwalaan. Ay naku, kailangan ko ng maraming pera para ako magkaroon ng bahay at lupa. Naku, alam mo sa totoo lang. Kasi pag sinasabi mo kailangan mo maraming pera, hindi totoo po yan. Dahil meron akong nakikilalang mga empleyado na simpleng empleyado lang. Pero alam mo ba, meron na silang mga paupahan. May mga 3, 4 na paupahan na right now. Sila ay bumibili ng asset para pagkakataan. So, the question is siguro, bakit ba may mga ibang tao hindi nakakalabas sa ganitong klaseng mindset na, ay, forever na ako magre-rent? Kasi may napansin akong pattern eh. Kapag tumataas ang sweldo, lumilipat na sila agad sa mas magandang lugar. Kaya kapag tumaas ulit, di ba? Ano nangyayari? Nag-change ng lifestyle eh. Mas maganda na subdivision, mas maganda ng renta, lumalaki nga income, pero lumalaki rin yung monthly obligation. At pagkatapos ng 5, 10, 20 years, wala pa rin pag-aari ng sarili. Hindi dahil tamad, hindi dahil kulang ang kita, dahil walang tamang diskarte. Kaya nga maraming nagtatanong sa akin, Chinky, kailan talaga ako makakabili ng bahay? Siguro bago mo tanongin yan, mas magandang tanong siguro, ano ang unang property na kaya mong pag-ipunan? That's the first question. Hindi kasi lahat nagsisimula sa dream house eh. Yung parang, hindi, bibili na lang ako pag nakita ko na yung dream house ko. Ay naku, believe me, kung yan ang mindset mo, hindi ka makakabili ng property. In other words, just like me, I didn't start with my dream house. I can still remember when I was still single. I purchased 2 properties sa may Ortigas po, sa likod ng Robinson's Galleria. Sinabi ko sa sarili ko, I just want to have my money. Ang goal ko kasi, hindi sa dream house ko, ang goal ko kasi, wag lumiit yung halaga ng pera ko. Kasi sa totoo lang, if I have 1 million pesos, diba, after 5 years, may 1 million ba nga ako sa bangko, pero in reality, yung 1 million, hindi na tunay na value because of inflation, nagpalit na yung peso at kontra dolyar. Probably yung 1 million kung value na lang siguro after 5 years na sa 800,000 na lang. Nagigets nyo? So that's the reason why yan ang inumpisahan ko. Hindi ako nag-umpisa agad sa dream house. As a matter of fact, I can still remember when we got married, we moved 8 times. 8 times bago kami nagkaroon ng tinatawag namin na dream house. Kaya ito yung dapat ang mindset na gusto kong maintindihan mo. Huwag mong isipin yung property niyan, yan yung magiging first and final mo. No. Ang importante lang is mag-umpisa ka. At pangalawa, huwag mong iisipin na ito ay gastos. Isipin mo, this is for savings. Alam mo, ito naman natutunan ko from our boss, no other than Mr. Manny Pangilinan, because I work for TV5. Nung na-interview ko siya, nakausap ko siya, sabi ko, boss, paano ba kayo nag-umpisa sa mga property? Sinabi niya, I just forced myself. Sabi ko, what do you mean by force yourself? Sinabi niya, I just purchased property kasi alam ko na kung pera lang ilalagay ko sa bangko, hindi na siya gaguro. At pangalawa, baka magamit ko lang sa mga pamamaraan na hindi ko kailangan. So, bumili ako ng property para mapilitan ko yung sarili ko na mag-ipon. Since wala akong masyadong control at di ko alam kung saan ko ilalagay ang pera ko. So, yan po ang kanilang ginagawa. Force savings. Ikaw, baka pwede kang makabiliin ng lupa habang tumatagal. Di ba? Yung lupang yan, nag-appreciate ng presyo. Just like what happened to me. Bumili ako ng condo nung single ako. Napaupahan ko yan in 10 years. After 10 years, nabenta ko pa ng doble yung presyo. So, pagkatapos nun, anong ginawa ko sa perang yun? Yung perang yun, okay, binili ko na ng bahay ko. And then from bahay ko, nung nagkaroon na ulit ng savings, bumili na kami ng extra pa ng iba. From first,
second, third, and the rest is history. Ang ibig sabihin, anong ginawa? Hindi siya instant. In other words, nag-umpisa sa maliit. Kaya nga very important po yan na talagang if you want to start small, start with whatever you have. And number 2, ang importante is yun nga, you get started. So, mga kapatid, 5 things no na I just want to leave you with this siguro bago ka bumili ng property para hindi ka naman mabudol, okay? Number 1, when you want to buy a property, don't allow emotions to get the best of you, okay? Kasi minsan, pagka, alam mo, feeling mo, pag nakita mo na yung property na gusto mo, parang feeling mo, eto na this is it. Naku, maniwala ka. Ang dami kong tripping ginawa, tapos lahat na nakita ko, sinabi ko rin, this is it. Kaya kailangan, number 1, tanungin mo yung sarili mo bago ka bumili ng property. May emergency fund ka ba? Kaya mo bang bayaran yan na 3 to 6 months? Kunyari, monthly mo, 20,000 pesos per month. Meron ka pang extra 20,000 na 3 to 6 months. We're talking about at least 60,000 to 120,000. Just in case na mawalan ka ng work, di ba? Pwede kang itawid na hindi mo kailangan na magbayad, di ba? Number 1. Number 2, huwag mo ilalagay lahat sa down payment. Okay? Bakit? Kailangan mo pa rin ng safety net, just like what I mentioned. Number 3, kailangan tanongin mo sarili mo, magkano ba talaga ang monthly payment mo? Hindi lang yung amortization. Diba? Kasi alam mo, may association dues, may tax pa yan. Diba? Insurance, maintenance, repairs. Dapat i-factor in mo yan. Next, number 4, may stable income ka ba? Huwag mo lang iasa sa monthly mo, especially kung ikaw ay OFW. Baka ang commitment mo, 10 years, contract mo, 3 years na lang. Eh, sino magbabayad on the 4th year and the 10th year? Diba? Isipin mo muna mabuti bago ka bumili. Huwag mo isipin yung may pera ka ngayon. Isipin mo after the contract, yung endo. And then number 5, pwede ka bang kumita sa property? Di ba? Meron ka bang plan A, plan B, plan C? Papaupahan mo ba yan? Pag hindi mo na paupahan, pwede mo ba Airbnb? Pag hindi mo pwede pa Airbnb, pwede ba ibebenta? At kung ibenta mo, kikita ba yan? So in other words, mag-research ka muna. And last but not the least, is bibili ka ba ng dahil gusto mo? Or bibilin mo yan dahil i-invest mo? Okay. Iba kasi yan, don't treat your house that you're going to live in as an investment. Bakit? Pagka bumili ka ng property, you cannot consider that as an investment, lalo na kung titirhan mo siya. The moment sinabi mong titirhan mo siya, it doesn't yield you any income, so it's not an investment, it's called an expense or liability. The only time that you can call a property is an investment when you, number 1, pinapaupahan mo siya, nag-create siya ng cash flow, or number 2, ibebenta mo siya. So, nagigets nyo na ba? So, ito yung pagkakamali ng marami. Gusto agad ng dream house, 4 bedrooms, swimming pool, corner lot, luxury subdivision, pero yun nga, hindi pa nag-uumpisa. Wala pa. Kaya mga kapatid, kung ikaw nangangupahan ka ngayon, huwag ka mawalan ng pag-asa. Hindi sukatan ang tagumpay sa pagiging tenant. Pero huwag mo ring isipin na hanggang tenant ka na lang, every month dapat nag-iipon ka. Dagdagan mo yung income mo. Pag-aralan mo ang real estate bago ka pumasok. Speaking about that, do you want to become a landlord one day at the same time to earn money from real estate business? If you say yes, nako, good news, I have already an entire step-by-step parang coaching program to teach you how you can buy, sell, and also earn. Okay? Buy, sell, and earn through real estate. It's called Real Estate 101. So kung interesado ka to join that program, just type Real Estate 101 sa comment section and I will send you a link para mapamanood nyo yan 24/7 by demand. Diba? Kahit nasa team abroad ka, pwede mo panoorin yan. Just type Real Estate 101. So I hope that I'm talking to the future landlord na lalo na kung OFW ka, you want to get into this business bago mong pasukan to, make sure if this is really for you or not. Thank you very much for tuning in and I hope I'm able to give value in this session. Kung may mga katanungan pa kayo, please type it in the comment section so that I can read and help you to create my next video. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.